Hi guys, hi everyone. I'm currently on standby for online consultation kay Doc. Dapat next month pa po kami mag-uusap. However, nag-ask ako ng emergency consultation today kasi ever since last April 3, nung huling usap namin, ang dami ko na po naging form ng attacks. Even though na consistent naman po ako umiinom ng gamot. And then, two of my attacks is not good. Okay? So, isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga sasabihin ko kay doktor. And then, of course, number one rule, hindi ko po babanggitin yung gamot ko. In case na mabanggit ko po yung any medications na iniinom ko, imumute ko po yon kasi it's not safe for you to take the medications on your own. Okay? It needs doctor's advice. So guys, I'm currently on standby and I would share to you everything na sasabihin ko kay doc. Then I will keep you posted right after. Nung April 3, di ba nung April 3, nung consultation natin, may nakwento na po ako sa inyong mga nangyayari sa akin or mga attacks ko, a sort of hallucinations, yung mga ganun. Yes po. Yes po, Doc. Yes po, Doc. Ang dami ko pong attacks after nung consultation natin. Kaya nagpa-emergency consultation ako. After nung consultation natin, Doc, nung April 3, yun, nagkaroon na naman ako ng one time na hallucination. Feel. Pero hindi na ako nagulat, Doc. Alam ko naghahallucinate ako, pero naramdaman ko. Kasi nakatingin ako mismo dun sa kamay ko. Naramdaman ko parang may gumapang na spider or something na insect sa akin. Pero hindi na ako na-shock or something ano. So, I know it's a hallucination kasi nga naramdaman ko. So, and then, nagkaroon ako ng maraming forms of mania through impulsive buying. Yun, Dok. Iba-ibang araw yun. Um, iba-ibang araw siya, Dok, pero siguro 3 times na hindi ko siya napigilan. Ganun, Dok. And then, nagkaroon ako ng April 19, nagkaroon ako ng extreme low. Kasi di ba, Dok, tinaas niyo yung dosage ko ng mood stabilizer ng 1/2. So, naging antukin ako. Para sa akin, nakakos yun ng pagiging low ng mood ko. Naging, parang naka-add siya, naka-trigger siya, kasi nga, nag-adjust yung katawan ko eh. So, puro tulog pa ako. So, um, since hindi pa ako nakakapag-adjust ng mood stabilizer ko, puro tulog ako. And then, one time, naiwan ako mag-isa sa bahay, tapos off ko pa. Nag-movie marathon ako, naka-4 na movie marathon ako noon. Pang-5 movie ko, bigla na lang ako nag-snap na, teka lang, I'm so depressed. Ganun yung naramdaman ko, Dok. I'm so depressed. This is April 19. Talagang kakaiba tong depression na to, Dok. This is the second worst depression that I had my entire life. Kasi, di ba nabanggit ko nga po sa inyo dati na depressive ako, pero wala akong yung sasaktan yung sarili ko or magsusuicide. Wala akong mga ganong thoughts. Pero etong April 19, alam ko na yung pakiramdam ng mga taong nagsusuicide dahil sa depression. Kasi ang naramdaman ko noon, walang-wala na akong gana sa buhay, Dok. Pero hindi ko iniisip na mag-suicide. Nararamdaman ko lang walang-wala na akong gana sa buhay. And then yun, nanalangin ako and then hinintay ko yung husband ko na makauwi para may makausap ako, masort things namin kung bakit ako nagkakaganon. Then after naman namin mag-usap, okay na ako. Gumaan yung loob ko, gumaan na yung loob ko, nakakangiti na ako, um, balik na ulit ako sa yung super low, parang bumalik na agad ako sa average level na sabihin na nating functional na ulit ako. Nakakagawa na ulit ako sa bahay, kinabukasan, that night, yon nag-normal na ako. And then, etong May, I'm not sure daw kung napanood yun. Kasi I am green, ina-update ko naman lagi yun. Nag-live ako, rage, dahil dun sa 12% na VAT na i-implement. As in that day, that is May 8, talagang rage ang naramdaman ko, Dok. Kasi yung anak ko, tsaka yung asawa ko, talagang, ma, huwag mo nang i-live yan. Hindi, mag-vent out ako. Sabi ko, mag-vent out. Hindi ko man napigilan talagang sabi na, profanity on that video. Pero, in-upload ko sa lahat ng social media platforms ko yun. Kasi nga, galit na galit ako kasi, Dok, freelancer ako, tapos wala kaming law about to protect us against from our job, tapos magdadagdagan pa. Ang laki na ng kaltas kasi sa sweldo namin, yun yung point ko. So, naiintindihan naman ng asawa ko yung point ko. Kaya lang hindi ko talaga makapigilan yung rage ko. Dahil sa rage, na-trigger yung panic attack ko, Dok, that day. Bago pa ako nag-live nun, uminom, kasi namanhid na yung buong katawan ko eh. Nagpa-panic attack na ako. So, uminom naman ko na ng kalahati nung, yun nga, for my mania. Hindi 1/4, Dok, kalahati na inom ko kasi alam ko matindi. So, nag-relax na ako. And then,
hindi ko pa rin mapigilan, Dok, yung anger ko. Nandun pa rin yung anger ko. Dahil nag-live na ako. Yun nga, habang nagla-live ako, Dok, kung mapapanood nyo yun, talagang naninigas na yung panga ko. As in, naninigas yung panga ko, naninigas yung mga kamay ko. As in, naka-several attacks ako that day, Dok. And then, yun nga, since naka-several attacks ako nun, okay naman na, after ko event out, madaldal pa rin ako, usap pa rin kami mag-asawa. Talagang sabi ng asawa ko pa ulit-ulit, umabot na kami sa point na yun, joke time na lang namin na yung ginawa ko, ganun. Medyo naka-move on na ako. Pero, eto Dok, same day, kasi umaga yung rage ko na yun umaga yung panic attack ko na yun. Lumabas pa kami ng bahay nun. Kasi di ba nag-stiff neck na ako, kasi nga dahil sa several attacks ng umaga dahil sa galit ko. Pinaano ko na siya kasi namamaga ng galikod ko, pinamassage ko. Tapos, lumabas kami, Dok, ng bahay para mag-decompress. Ilabas ko lahat. Arcade kami, ganyan. Pero, Dok, nung gabi na yon, same day, nagkaroon ako ng super low. Napansin ko, ang parehas na trigger niya is naiwan ako mag-isa sa bahay, alone. Wala akong kausap. Bigla na lang akong, hindi ko alam, Dok, kung matatawag na delusion yun Kasi, may iniisip ako na, ay baka ganyan, baka ganito. Ay hindi, may ganyan yan, may ganun yan. Even though na alam ko sa sarili ko na hindi totoo. Pero yung isip ko, kung ano-ano yung sinasabi sa akin. Tapos, hinintay ko yung husband ko. So, nilabas ko sa kanya, sabi ko, makinig ka lang sa akin. Sabi ko, hindi ako nakikipag-away sa'yo, kailangan ko lang ilabas to. Kasi kailangan ko ilabas yung nasa isip ko, na alam kong hindi tama. Pero yung isip ko, sinasabi sa akin, ito isipin mo, ganyan. So, kinuwento ko sa asawa ko. And then, itong asawa ko rin kasi, Dok, na-trigger din. So, na-trigger din ako lalo na, I know na, sinabihan ko nga siya, I know na one day, naintindihan ko naman na one day na mananawa ka rin dahil sa mga attacks ko, ganyan, kasi hindi naman lahat ng tao nakakaintindi at napakatsaga niya sa akin, Dok. And naiintindihan ko kung bakit na siya na-trigger nung time na yon. And then, yun nga, sabi ko, sinisigawan ko na siya, huwag ka nang magsalita. Kasi, lalo lang natitrigger yung, Dok, yung attack ko, yung depression ko. Kasi ang pakiramdam ko nun, Dok, since hindi ako naintindihan ng asawa ko noon. Ayoko na siyang pagsalitain kasi nga natitrigger ako. Tinatawag ko na yung anak ko kasi nga ang pakiramdam ko yun na naman. This is the worst, the number one depression na naramdaman ko. Yung wala ka ng gana sa buhay. So, Dok, since yun yung naramdaman ko sa asawa ko, kasi parang siya yung partner in life ko Siya yung labasan ko lagi sa manoob. Siya lang kausap ko, Dok. Ayun, Dok. Basta siya lang lagi pag may ko. Kasi alam niya, pag niyakap ko siya, alam niyang sinusumpong ako. Then, we will just have a conversation, we will sort things out, and gagaan na loob ko. But nung time na yun, since na-trigger din siya, kasi pagod siya, ayun nga, parang sabi ko, sawang-sawa na ako, parang itulog ko na lang kaya to, parang minom na lang kaya ako ng maraming yung mood stabilizer ko, kasi doon, di ba nakakatulog ako doon, Dok. Kaya, tinatawag ko pero hindi ko ginawa, Dok, kasi alam kong hindi dapat. Yung parang inom ka ng maraming sleeping pills, ganon. Tinawag ko yung anak ko. Yung anak ko, yung panganay ko, ay lumapit kasi nga, umiiwas din sa akin yan pag sinusumpong ako kasi medyo, even though na adult na siya, he's 19, hindi pa niya ganong naiintindihan at saka, basta hindi pa niya ganong naiintindihan yung condition ko. So, hindi siya lumalapit. Kala niya something na nag-aano lang kami ng father niya. Na baka nag-aaway lang kami or we're having discussion. Pero tinatawag ko siya, Dok, kasi ayoko nang kausapin yung asawa ko para itago yung gamot ko. Kasi nakakaisip na ako ng ganun. Kasi alam kong mali Pero once na mag-blackout ako or something na paano kung in a few minutes mas lumala pa yung depression ko or yung nararamdaman ko, baka bigla ko na lang inumin yung mood stabilizer ko lahat, di ba, Dok? So, pinatago ko yung gamot ko. Okay naman ako nun, Dok. Nagkausap na kami mag-asawa, naintindihan na niya ako, nagpalamig lang siya, and then yun, naging okay na rin ako nung gabi na yun, Dok. Binantayan niya ako. And then, kinabukasan, nag-decompress ulit ako. Nag-decompress kami. Yun, arcade, with impulsive buying to, Dok, kasi talagang, nilabas ko talaga lahat, plantita, yung mapapanood mo, Dok, sa channel ko ng mga, yung self-therapy ko. Ginawa ko lahat yun, Dok.
ice cream, arcade, binuhos ko lahat ng energy ko doon sa arcade. Yun, masaya akong umuwi, Dok. Bumili ako ng halaman. Yun, yung mga self-therapy ko. Nature, yan. Ginawa ko lahat yun doon. Umuwi ako, Dok, ng masaya ko. Nang yun. Kaya lang, Dok, yun yung pinakahuli ko. Yun, ano yan eh, April 8 yun, yung nagalit ako dahil sa 12% VAT, plus yung kinagabihan yung matinding depression ko nga. And then, kinabukasan nag-decompress ako. Yun, okay na ako nun ever since hanggang ngayon. However, Doc, di ba pag nagpa-panic attack, nagkaano yung muscle? Yung vagus, ano ba yun? Vagus nerve sa likod ng tenga ko, yung nagpo-cause ng stiff neck ko. Hanggang ngayon, meron pa rin, Doc. Pero konti na lang. Yun. So, iniinuman ko na siya ng Myonal kasi hindi lang first time sa akin to, Doc, nangyari. Hindi ko pa alam na bipolar ako. Hindi ko alam na panic attack pa rin yung cause ng mga ganito ko. 3 times na ako before nagpa-ER, nung nasa Quezon City pa ako nakatira, nagpa-ER sa FEU. Dahil hindi ko maigalaw yung buong ulo ko, as in yung buong neck ko, ganun siya ka-stiff. Tapos, yun nga, ire-reseta sa akin Myonal and painkillers. Kaya, yun yung ginagawa ko ngayon. And then, konting massage sa marunong maghilot para ma-relax yung muscle ko and then hot compress. Kanina, kinold compress ko kasi nga, yung nerve ko sa likod ng tenga. Kasi yun na lang yung part na sumasakit sa akin. Eh. Ibig sabihin, it's my, yung nagre-regulate ng anxiety ko. Something yun na lang yung nag-trigger ng sakit dun sa likod ng tenga ko. So, this is anxiety pa rin. Hindi na siya stiff neck ngayon. Kasi, I can move na eh. Pero, yung sa likod ng tenga ko, yun na lang yung masakit. Yung certain point, yun, Dok. So, yun yung mga pangyayari sa akin, Dok. Kaya, nagpa-emergency consultation po ako. So, yun guys. So, update is naka-full dosage na po yung mood stabilizer ko at saka yung mania or for my panic management. Tapos, completely stop na po yung medication ko, which is the antidepressant or yung happy pills. However, may bago akong medication since nabanggit ko yung mga frequent mania attacks ko. Binigyan ako ni doc ng for mania prevention, which is anti-epileptic na rin. Good siya for mga may bipolar 1 katulad ko na may mga frequent mania attacks. So, I will be under observation for a month kung maganda yung combinations nitong mga medication na to sa akin. So, yun guys. Thanks for watching.